January 8, Dark and Light Side, episode 94. Tignan natin, saan posible manggagaling ang mga problema nyo ngayong Lunes, okay? Dito yung magkakaroon tayo ng mga slight ideas, no? Kung paano at saan manggagaling yung problema, and then dito yung mga solusyon. So, please do follow, like, and share, and then subscribe sa YouTube channel ko, then ganun din sa Facebook ko. Okay? Maraming salamat nga po pala doon sa lahat na nag-donate sa Piso Caravan, and then kung gusto nyo po bumili no, ng card, tignan nyo lang ho yung yellow basket sa episode ko doon. And yung revenues po niyan, tulong nyo na rin doon sa caravan. Okay. Eto, unang dahilan. Eight of Cups, lagot. Pangalawa, Page of Pentacles. And pangatlo, Knight of Wands. Okay. Eto na yun. Ay, so, posible, no? Na yung isa sa pinakamalaking problema nyo sa ngayon is abandonment. Yung hindi kayo matulungan ng mga taong inaasahan ninyo. Lalong-lalo na, this is the Page of Pentacles, which is the message of money. So, ibig sabihin, may mga tao na gusto nyong lapitan, siguro patungkol sa pera, no? Na hindi makakatulong at hindi kayo makakakuha ng suporta dahil sa mga marami din niyang iniisip at kakatapos lang din ng bagong taon. So, malamang, no, lahat ng lalapitan nyo ngayon ay negative. At this is abandonment. So, kapag ito na may relasyon, kung ipagdudut-dutan mo ang sarili mo na magkabalikan kayo, wala nang pag-asa. No? Dahil may iba na. Ito yung pangatlong baraha. Diyos ko! Kakaumpisa ng bagong taon. May bagong karelasyon, kaya ayaw na niyang balikan ikaw. No? Kasi may isa na eh. Tignan natin dito, ano ba meron? Ay, napakaaga ng intriga. And this is the Tower. Ay, Diyos mio. Pangalawang, the King of Wands. And pangatlo, the Four of Pentacles. O, yan na. So, ibig sabihin, continuous yung kwento. Kung ito yung pinanggalingan ng problema mo sa relasyon, no? Tinalikuran ka, hiniwalayan ka dahil sa problema sa pera or siguro the finances is a portion of your problema. Alam nyo naman na hindi naman lahat na naghihiwalay ay may third party. Yung iba talaga nakikipaghiwalay dahil sa pera, no? Pero yung iba dahil may iba. Okay. So, ibig sabihin, either of the two, kung saan man manggagaling ang problema mo dyan sa araw na ito, maraming away, maraming argumento, no? Maraming gusot at kamalasan. No? So, ibig sabihin nito, merong isang tao, which is the King of Wands, posible na a father figure ito, breadwinner ito, na andyan lang, nakaabang sa'yo, matagal ka nang binibigyan ng payo na pagdating sa pera, dapat maniguro ka, pagdating sa pag-ibig, dapat nakahanda ka, no, na hindi ka malulugmok at hindi ka magbabag down doon. Kasi the Four of Pentacles is paninigurado. Whatever the issue is, whatever the situation is, kailangan you have to set aside something from yourself. Ito yung punto na sinasabi, di ba? Kapag nagmahal ka, huwag mong ibuhos lahat, magtira ka sa sarili mo. Para kung sakaling dumating man yung panahon na maka-encounter ka ng ganito, meron ka pang natitirang pagmamahal dyan na pwede mong ialay sa sarili mo at hindi sa ibang tao. And then, pangit tignan na ikaw mismo naaawa sa sarili mo. Kasi, imbes na maawa ka sa sarili mo, baliktarin mo ang sitwasyon. Kaya ka nakakaganyan dahil sa mali mong choices sa buhay. Wala kang ibang sisisihin dyan. Kasi bago ka
naubusan ng pera bago ka hiniwalayan ng karelasyon mo, bago ka dumating sa punto na hindi ka na minahal ng pamilya mo, hindi ka na nirerespeto ng ibang tao, meron at meron ka noong choice para mamili kung sino yung susundin mo, papaniwalaan mo, kung sino mamahalin mo, at kung ano ang gagawin mo para sa sarili mo na posibleng ikakaunlad mo o ikakabagsak mo. Ngayon, pagpili mo, na ano ikaw nandun ka sa punto na nalin lang. No? Dalawang kalsada. Yung isa napakalinis at dami ng ilaw. Yung isa madilim at mabato. Siyempre, ikaw, pumunta ka dito sa maliwanag at magandang daan. Ang hindi mo alam, ang dulo nito problema. Kung doon ka sana dumaan sa medyo madilim at mabato, pagkalagpas mo niyan, eto na yon. Ito yung punto noon. Naninigurado ka na meron ka. Kasi kalimitan sa tao, gusto lang tumanggap ng tumanggap. Ayaw nilang magbigay. Meron mang nagbibigay pero kukonti. No? Halimbawa, bibigyan ka ng blessings ni God na nandun na lahat sa'yo. Nakuha mo lahat-lahat. Dumating yung panahon na may mga tao na dati mong kasamahan or kakilala ka, katrabaho or relatives or kapitbahay na lumapit sa'yo. Bigla mong tinurn down yung pag-asa nila. So, wala na, di ba? Negative na yun. So, ngayon yung gagawin mo, kung ikaw man yung tao na alam mo na niloko ka noon, alam mo na nasaktan ka noon, alam mo na nadugas ka noon, no? Nabudol ka. Kapag dumating yung panahon na binigyan ka uli ng biyaya ng Diyos, huwag kang gumanti sa ibang tao. Yung gagawin mo, kapag yung taong yun lumapit uli sa'yo, bigyan mo. No? Pero yun na yung katapusan. Una at katapusan. Yun na yun. So, ibig sabihin, alam ng Diyos na dati nasaktan ka ng taong yan. Alam ng Diyos na nabudol ka ng taong yan. No? So, kapag mayroong pagkakataon na na-bless ikaw ng sobra-sobra ng Diyos, wag mong kakalimutan na lumingon din sa pinanggalingan mo. Never kang nagkaroon ng blessings ngayon kung hindi ka rin naging mapagkumbaba at mabuting tao noon. Di ba? So, wag mong kalimutan na maging manatiling mabuting tao hanggang sa dulo dahil yun lang ang tanging mong sandata para hindi maputol ang blessings mo. So, kung meron mga tao na masasama ang ugali, may mga tao samantala, no? Kung sa tingin mo, totoo na nagugutom sila, then provide foods una at huli. Yun lang yun. Huwag mo na bigyan ng pera. If they need some slippers, bigyan mo ng tsinelas. Kung kailangan nila ng damit ibigay mo. Pero wag na yung pera. Kasi alam mo na dati, na kapag binigyan mo sila ng pera, hindi naman mapupunta dun sa pagkain or sa mga dahilan na binibigay sa'yo. Kung ginawa nilang dahilan is yung antibiotic ng anak, pag-aaral ng anak, no? Baon ng anak, then bumili ka ng makakain, ibigay mo doon sa bata. Ito yung baon mo sa isang linggo. Ganon. Literal. Kung bigas, di bigas ibigay mo. Kasi Diyos na yun nanonood dyan Basta ang mahalaga, nanigurado ka na kahit gaano kasama ang ginawa nila sa'yo, hindi ka magpapatinag sa kabutihan na siyang naging dahilan, na bless ikaw ng tao. Kasi, okay lang yun no? Hindi masama maging mabuting tao. Ang masama, ang magbago ka dahil sa meron ka kung ano man ang meron sa'yo ngayon. So, wag mong ipagmayabang. Ganun din yun sa relasyon at sa mga marriage contract. Wag mong ipagmayabang dahil kahit kasal ka, nawawala kung hindi nakatadhana. Good morning!